Kaya mga kaibigan, meron tayong tanggap Reno 8 5G. Water damage to na lublub sa tubig. Ginawa natin, binuksan natin, tinanggalan natin yung battery. Then, check natin kung may buhay pa siya. So, maigi naman, hindi naman siya totally talagang nabasa. Yung LCD niya, na-damage na talaga. Kaya ipapalitan na ni customer yung LCD niya. So, tatanggalin natin yung LCD. Tinignan ko yung mga connector niya. Medyo may corrosion na rin. So, kailangan itong linisin. Ayan o. Ano na? Hindi kita sa camera eh. Malabo po ang camera natin. So, lilinisin po natin yan dahil pwedeng magkaroon ng shortage yan. So, yung frame nga pala nito, baloftot na rin. So, hindi kasi kita sa camera. Sa microscope, kitang-kita siya. O, linisin natin. Gamit ang fluid. Ay, mga kaibigan, linisin na natin. Bresin natin. Yun nga palang LCD nito ay manggagaling pa sa kabilang shop natin dahil wala tayong available nito. Pero yung araw din na ito makukuha niya na to. Linis lang. Buti hindi niya isinaksak sa charger. Alam niyo mga kaibigan, pagka ganitong water damage, wag po natin isasaksak sa charger. Kumbaga, buksan po natin, dalhin agad sa paggawaan para makita natin yung status ng unit. Makikita natin kung basang-basa ba siya. Pwede kasi pa once na isaksak natin siya sa charger, may tendency po na maging shortage na yung unit. At least itong may guya, hindi niya sinaksak. So, dinerecho na yung agad sa atin. So, papalitan na natin ng LCD to. Kasi LCD talaga tinatamaan magka nabasa. So, buti nilang hindi siya nagkaroon ng problema sa board. Kaya, baklasin na natin yung LCD niya. Never played this before. Tandaan niyo lang po pagkabasa na diretso na lang po sa pagawaan. At, ayan na nga, tatanggalin na natin. At ayan na nga, natanggal na natin. So, tingnan niyo po. Tingnan niyo. Ang LCD po niya ay talagang may tama na, ayun, basa. Karaniwan po pagka water damage, pati LCD tinatamaan na talaga. So, buti itong kay kuya, hindi naman siya naging shortage. So, walang ground. Wag po i-charge pagka nabasa ang unit. Dahil lalo pong lalaki ang problema. At yung frame ni kuya, baloktot. Ayan o. Kitang-kita nyo. Baloktot na yung frame niya. Middle frame po ang tawag dyan. So, gawa natin ng paraan. Medyo unatin natin ng konti lang. Konti lang naman kasi nababali po yan. Ayan at linisin na nga natin. Para pagka dumating ang LCD na ipapalit natin okay na siya. Karabit na lang natin. Tanggalin natin lahat ng dikit. Yung mga tira-tirang gubo, kailangan mo matanggal yan. Dahil pag hindi naglapat, may tendency na mabasag ang LCD. So, salamat nga pala kay boss kasi iniwan niya yung unit. Nagtiwala naman siya sa atin. Salamat po sa mga customer natin na nagdo-trust sa atin.
Alam niyo, pag nagagawa namin ng mga cellphone nyo, ay masaya kami. Dahil yung mga masaya rin ang mga customer namin. So, yan, linisan lang. Hindi ko na ho pala ipapakita yung paano ko ilagay yung LCD. Kasi marami na rin tayong video na paano ba maglagay ng LCD. So, yan lang. Lagi pong tatandaan, pagka nabasa, huwag i-charge para hindi malaki ang magagastos natin. So, yun lang po mga kaibigan. Salamat. Isiset aside ko to kasi mamayang hapon pa ang dating ng LCD nito. Nai-order ko na siya. Salamat.